Alright, ito na yung finale natin for this week. Hopefully tomorrow. And of course, welcome to the new month, December. Napakasayang November. Dami namin mga RRM, RRL. So ito, let's get the ball rolling. Now, Smartmatic. Ronald, I want to start with you first and then I'll go to Mark, no? Let's be honest, diba, Ronald, you and I, hindi naman dismissive, pero semi-skeptical tayo dun sa yung mga grupo na nagsabi na buong election ay questionable last year. Because of course, skeptic doesn't mean na nega ka. Skeptic means na show me the evidence. Show me the real evidence, hindi lang marites. At now, after months of questioning yung integrity ng the infrastructure of elections ng 2022, eto na, officially na, parang inaamin ng COMELEC na problematic pala tong Smartmatic na to at binaban na sila from participation in future bidding proceedings. What's going on there? I mean, I don't think it got as much attention dahil nga nangyaring CATNIL, nangyari itong SMNI, but I think this is very important, di ba? Anong basa mo dyan, Ronald? And I'll go to Mark because the issue of election result denial and the fact na, and yung argument na hindi naman talaga nanalo si BBM, dapat si Lenny or I don't know, Isko or whoever, that has not gone away. So Ronald, what is your read on this? Well, una, we deconstruct natin itong nangyari, no? Na pinagbawalan ang Smartmatic na pumasok sa mga bidding para sa mga eleksyon sa Pilipinas, no? For now, yung issue is bribery. No, na sila ay nag-bribe para manalo dito sa mga bidding na ito, no? Ganun pa. So wala pa diyan yung usapin nung nandaya ba, nung technicality. No? May massive cheating ba, etc. Yung smoking gun ay hindi pa pinag-uusapan diyan, no? Although it could be indicative kung nababribe mo yung mga tao sa COMELEC, etc. para manalo sa bidding, ay baka it's not a quantum leap, no? It's not a quantum leap. Hindi kakabait para magkaroon ng integrity yung election. So, pero sinasabi ko lang, wala pa ron, no? Wala pa yung smoking gun. So, but it's a good step para linisin yung ating electoral system, di ba? Nagsimula kasi yung Smartmatic noong 2008, nagkaroon ng pilot sa ARMM, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Doon sinubukan yung ating first computerized election. Can you give us a little bit of the history, Ronald? Kasi si Pinoy was the first, I think, president na na-elect base sa automated elections. Diba? Yes. Pwede natin pag-usapan ito. Kasi dyan nagsimula yung hocus-pocus, all of that, automation, skepticism. Ang gulo naman yung manual. Ang gulo-gulo yung manual. So, that's the history, yung kasaysayan ng manual, Hello Garci, all the recount, all the problems, and going to the automated. Salamat, Ronald. Kaya wala naman ako naririnig na bumalik sa manual. Ang mga proposals ay mix, di ba? Yun yung tawag nila hybrid na system na merong computerized, merong manual, no? Ganun yung proposal. Ngayon, kung ano yung permutations niyan, kailangan pa pag-usapan. Pero sinasabi ko lang, historically, diyan nagsimula ang Smartmatic. ARMM election, no? Nakaharap ko nga diyan yung mga ampatwan no? Sabi sa akin, kilala kita, no? Sabi ko sa kanila, yung provincial administrator, sabi ko rin, kilala rin kita. No? Anong time na may kayo dyan? Diyan kami nagkaharapan. Kasama ko si Senator Gordon. Siya yung head ng committee sa Senate for elections. No? Diyan yung nangyari. Tapos sabi ng isang ampatuan, buti na lang wala kaming kalaban. Kung hindi, ang dami naming daliring pinutol. No? Paano? Kailangan mo yung daliri para dun sa computerized. Dalawa yung system na sinubukan yan. No? Dalawang system, no? Dalawang system. Yung PCOS ay isa lamang doon. May isa pang system na parang ATM card na sinubukan, no? Sa Maguindanao, yung PCOS, katulad ng existing ngayon. Sa buong ARMM, yung isa pa. Yung parang ATM card na election. So, para lang maunawaan ng tao, saan to nagsimula. At first national ay noong 2010. Kung saan nanalo si Pinoy, no? Pero mahihirapan namang mandaya sila Pinoy, no? Dahil ang gobyerno noon si Arroyo, si GMA. Ay sabagay, kalaban kasi yung nag-Arroyo. Baka mas malaki pa nga yung boto ni Pinoy kung sakaling hindi sila yung incumbent, no? So doon na nagsimula yung mga yan. Tapos nagkaroon ng mga problema sa transmission, di ba? Yung mga signal problems. Ito napakabilis, no? etc. No? Yan yung naging proseso ng Smartmatic. Tapos yung mga machines, no?
Yung mga machines ba ay pwedeng i-replicate? No? Paano? Ang sabi ay gwardyadong-gwardyado yung mga PCOS machines. Pero may nabalitaan naman na may gumagala na PCOS machines. No? Convincing politicians na suportahan yung grupo na yon dahil kaya silang ipanalo using the PCOS machines. No? So dyan na nagkaroon ng notoriety yung computerized system. No? May mga naglalako na kaya namin kayong ipanalo. No? Kung dahil hawak namin ang PCOS machines, no? Tingin ko maraming kumita diyan sa hanap buhay, no? Diyan. Pero in false promises of automation manipulation from my vantage point, I think ko false promises. Operator lang. Pwedeng baguhin, hindi po pwedeng dayain yung isang mayor, no? Or isang governor, isang kongresista na hindi mo ginagalaw yung buong system, no? Sabi ng mga kilala kong IT experts, kailangan galawin mo yung buong system. Hindi pwedeng partial lang yung dahil isang system 'yan eh. Tapos yung mga political parties may access dun sa central command ng system na ito. So hindi ganoon kadali. Tingin ko nothing is impossible in the Philippines, pero mahirap. At wala up to now, wala namang napatunayan pa. May mga delays, may mga kaso ng bribery katulad dito sa Smartmatic, pero yung integrity ng buong process ay hindi ko pa sigurado. At least wala pa akong nakikita ng ebidensya. Yun nga, Ronald. I mean, for me, still the serious issue is vote buying, disenfranchisement, political violence. Yun talagang totoo yan. Malaking problema. For me, yun, parang bago ka pa bumoto, nangyari na yung dayan na yan eh. Diba? Intimidation, bribery, vote buying. That already tells you problematic yung election process natin. So I think that's the problem. When you focus too much dun sa automated elections, you're forgetting the pre-election manipulation and cheating, which is really and properly investigated. But for some reason, yung mga hindi natuwa sa election last year, tinitignan lang nila itong issue ng Smartmatic, automation, they're forgetting that. But Mark, I want to go to you because ganin naman eh, nung 2016, nung natalo naman si BBM, sinisisi naman si Lenny, sinasabi nila, kasi si ganyan, yun nga, walang katapusan yan. Kaya nga, ang biro sa atin, wala naman natatalo, nadadayaan lang or nanalo lang sa election. Yung ganun, like, I just feel na hindi ito sign of maturity of our elections. At hindi na pwede bumalik sa manual. Diyos ko, naalala mo nung time na minamanual nila, nung Hello Garci time and all, hindi naman. So talaga, pati India nga, yung mga mahirap na bansa, automated na sila or hybrid, katulad ng sinasabi ni Ron. Last point lang, Richard. Yeah, Ronald, and then balik tayo kay Mark. Last point lang, no? Nung nabanggit mo, dahil nagreklamo si BBM kay Lenny ng election fraud. So pinapili ng COMELEC, saan mo ba gustong buksan, random, no? Random, buksan yung mga tingin mo ay dinaya ka. So namili ng mga provinces si BBM. Tapos nagkaroon ng manual count. Binuksan yung mga balota. Ang nangyari, tumaas pa ang boto ni Lenny. No? Tumaas pa yung boto niya. Doon sa mga pinili ni BBM na ang tingin niya nagkaroon ng dayaan. So, 100,000 packet or something. Walang smoking gun para sabihin na nagamit yung sistema. Posibleng meron. Ang problema ay tatanga-tanga yung COMELEC para sa kanilang pagpapaliwanag. Kaya nagiging vulnerable sila eh. Dahil hindi sila maayos pagpaliwanag. Yung kanilang IT experts, hindi masyadong experts. Tapos yung chairman ng COMELEC, nahihirapang magpaliwanag. Si James Jimenez nawala, di ba? Nawala si James, di ba? Yung magaling nilang spokesman. Oo, tinanggal. Si James. So nahihirapan sila magpaliwanag. No? Yan ang nangyayari. No? Pero sabi ng PPCRB, sabi ng NAMPREL, sabi mismo ng campaign machinery ni Lenny, for now, wala pa silang nakikitang ebidensya ng massive cheating. Right. So, kaya ang pinapabuksan ng TN Trio, nila Rio, ay yung logs, no? Para magkaroon ng smoking gun. Yun ang kanilang pinapabuksan at this point. Ibig sabihin, kahit sila, medyo circumstantial pa yung ebidensya. Kahit sila. I like your term kasi the threshold should be a smoking gun eh. I don't think we're there yet. But then again, we're not dismissing concerns with unreliable elections. We're just saying hindi pa ito smoking gun. It's a sign na we should look more into it. Pero hindi pa rin smoking gun. Ikaw, Mark, bago tayo babalik kay Ronald, kasi alam ko yung style ni Ronald, gusto niya ilabas na kaya bago niya makalimutan, malikot din mag-isasrat kami.
Kaya ang daldal namin kasi takot kami makalimutan namin yung point. So we have to get it out. So sorry talaga Mark kung madaldal kami pareho. But Mark, ikaw bilang isang vlogger, someone who's looking at this as a non-expert. I mean, none of us are IT expert, but kind of a non-elections expert. Anong basa mo dito sa issue na yan ng election denialism and isn't this parang a convenient way of overlooking problems with campaigning, overlooking more serious issue with vote buying, or sa tingin mo talagang focus talaga ito and talagang dapat titignan ng mabuti? Hindi, parang kita na yung malaking evidence talaga para sa mga dayaan. Pero sa parehong sides meron di ba? Yung sa TN Trio nga, tapos kay Maharlika, sila Glenchong naman, mga sinasabi din sila about sa Comelec. Pero yung sa tao, parang it doesn't resonate din sa lang sa mga wala ka, Mark. Sa surveys yan Medyo nag-disconnect ka, Mark. But your point is, hindi ito masyadong reflected kasi if you look at the surveys by SWS and Pulse Asia, vast majority of Filipinos accepted the result of elections, diba? Even though they know that may problem pa rin here and there. Pero overall, accepted nila yung results. Overall, accepted naman. And I don't see any talaga. Ang concern ko lang din, like itong wala na sa smart, enough time kaya para makabili ng mga bagong kailangan ng mga and sino yung papalit sa Smartmatic? Correct. That's the next question. Parang baka yung pumalit sa Smartmatic mas malala pala. Problematic, exactly. Mas problematic. Oo. Diba? So, good question. Yeah, that was actually my next point, Mark. I wanted to ask about. Sorry, Mark, you're cutting a little bit. Can I get back to Ronald while you're dealing with that? Ronald, ikaw, don't you think this is opening a can of worms? Because Smartmatic is quote unquote, the devil. I mean, if you are going to be skeptical about this, although of course, to be fair, Smartmatic has denied that there was something mumbo jumbo and they said they should be given proper due process to explain their side. Ako naman, I've met people from the IT people from different companies. So I try to listen to different sides naman. So I'm not... At least... I'm not coming down with a judgment against one side or the other. Ikaw, Ronald. At least, Richard, meron ko bang more than 1.5 years. So, hindi ganun kalapit sa eleksyon. No? Ikalawa, meron na tayong learning curve. What went wrong? Kailangan lang i-summarize yan. Transmission, etc. So, kailangan i-point niya, what went wrong? Maliban sa bribery na main case against Smartmatic. At ikatlo, since no 2008, mas marami na ngayon yung mga firms na pwedeng kausapin. Tignan natin yung kanilang system, no? At mas marami na rin mga Pilipino na nakakaunawa diyan. Mas marami ng mga IT experts kumpara ng 2008 at 2010. That was ilan ba yan, no? 15 years ago. Ang daming nangyari sa technology in 15 years. So ibig sabihin, pwede tayong maghanap ng mas advanced, mas efficient, no? At mas less prone to electoral fraud. Yun naman sinasabi ko. Pwedeng hindi, no? Pwedeng dahil hindi naman tayo yung titingin hindi naman tayo yung bibili, no? Baka suspect yung pipili. Pero at least may mga opportunities ngayon, no? Time, 1.5 years, learning curve, lessons from 15 years, tapos ating new skill set. Marami na tayo mga millennials at saka Generation Z na magaling sa IT, no? At marami na rin ngayong technology for sale na pwede nating suriin ng husto kumpara noong 2008, kumpara noong 2009, di ba? Kaya sa akin in summing, no, in the balance sheet, baka mas positive na nawala. Ronald, ganito ang point ko. So BBM under the Smartmatic regime lost one election, won another elections. Yung kabila pink, they lost one, they won one, 2016. But the Dutertes did very well during the Smartmatic era. They won 2016, they won 2019, they won 2022. So you can see my question. If 2025 comes and the Duterte camp doesn't win well, and it's very possible that could happen, wipe out sila, don't you think nagagamitin nila itong issue ng Smartmatic? Ay, kasi yung pinalit niya sa Smartmatic. Do you see, Mark, di ba, where this could go, di ba? Kasi ang Dutertes did very well during the Smartmatic era. They won 2016, they won 2019, they won 2022. Wala pa silang talo sa mga elections so far. And then now, pag wala ng Smartmatic, pwede maging issue yan. Lahat naman gagamitin, Richard. Exactly, that's my point. This could be weaponized. Lahat gagamitin nila. Ang tanong dyan ay,
makaka-stimulate ba yan ng critical mass? No? At yung critical mass na yan ay luluso ba sa Malacanang katulad ng S3? Diba? So may yung kay ERAP. Meron ka pang several if, no? Several if, no? Lalo na kung sakali matutuloy yung ICC at nandun na sila sa Den Haag at hindi na sila makapag-communicate sa kanilang base at sa kanilang mga bloggers, no? Yun yung bakit may Zoom naman pwede rin sila mag-Zoom si Digong. Hindi sila papayagan. Hindi sila papayagan. Kaya nga kaya nga si Milosevic nag-suicide, di ba? Yeah, grabe nga yung lungkot na lungkot siya sa kanyang kulungan. Kasi hindi ko sinasabi na mag-suicide si Digong. Wag naman. Ronald, I want to ask you something else. And then siguro hopefully medyo more okay yung kay Mark shortly. Now, don't you think na BBM was expecting na tutulungan siya ni Digong nung chine-challenge niya yung election loss niya ng 2016 and then parang hindi siya tinulungan ni Digong, right? Do you think may bitterness from that period, di ba? Kasi feeling ko may expectation talaga sila, di ba, na dahil ayaw ni Digong kay Lenny, he would, lean on where he has to lean on, and but it didn't happen Parang I don't think BBM, Duterte even wanted to help the Marcoses because he knows. Baka minimal yung pwedeng gawin ni Digong. In fairness sa kanya. It's beyond his control. Ang ginawa kasi ni BBM, pinabuksan yung mga balota No, yung ballot boxes pinabuksan niya. Nang tingin niya, dinaya siya. Under lock and key yun Yung mga panayan. At ipakita yung consistency ng mga bibilangin na balota manually dun sa result ng eleksyon. So, hindi ganun. At bagong presidente pa lang si si Digong So, baka wala naman siyang wherewithal para tulungan si BBM para maging in favor yung recount. Di ba? Ang nangyari pa nga, tumaas pa nga si Lenny. Ibig sabihin, yun yung tunay na laman ng mga balota. No? Ikalawa, tinulungan naman niya si BBM na ilibing sa libingan ng mga bayani, yung tatay. Di ba? Tapos sinabi niya... But that's my point But baka that was just taking the box. Remember, this is the president who directly challenged the Supreme Court Chief Justice and was accused of engineering the downfall of the former Chief Justice Sereno. So if you're Mark Gamboa, you're thinking, well, this is a president who can get away with a lot. Maybe he can, lean a little bit, Yeah. Pero baka mahirapan na baguhin yung resulta ng eleksyon. No? Both manual at saka digital. No? Yun yung sinasabi ko, baka mahirapan si Digong. At that time, no? Kung yun ang direksyon ng iyong argumento, no? Baka mahirapan. Pero may ginawa siya na pabor sa mga Marcoses, no? Pinanalo nila si Amy sa midterm, di ba? Tapos nagpasalamat siya na hindi siya magiging presidente kung hindi dahil sa mga Marcoses. At pinalibing sa libingan ng bayan. Ibig sabihin, marami siyang ginawa. No, marami siyang ginawa nung first few years as president. Pero even that may limits, no? Hindi naman niya pwedeng buksan yung mga lock and key ng mga balota at hindi niya pa pwedeng baguhin yung resulta nung electronic election, ng computerized election, no, in the same breath, no? Baka mahirapan din siya. Kaya tingin ko medyo mahirap kung sakaling ganun ang magiging tulong na inaasahan ni BBM, no? Pero yung predicate nagsimula nung panahon ni Digong para maging presidente si BBM. Bakit? Dinemonize nila si Lenny. Diba? Dinemonize nila si Lenny at nahihirapan ng umahon si Lenny ron. No? Ikalawa ay binild up na nila yung Marcoses. No? Posible, pinayagan na nilang pumasok yung mga pera ng Marcoses na hindi mangyayari nung panahon ni Pinoy. Diba? Kaya maraming makinarya, maraming mga resources yung Marcoses pagdating ng 2022 election. So baka meron silang ibang ginawa na tulong. No? So allow this, so it's not just the unity, etc. Okay, final points, gentlemen. Mark, okay, so where do you see things going? Ito patapos ng taon, 2023, daming mga love teams ay tapos na, wala na, Aldab, Katniel, whatever. Are you expecting na itong parating na mga
mga bakasyon, magse-selfie ulit at glamour shot ang unit team. Yung mga I'm your biggest fan, Sarah. And then Sarah says, thank you so much for your support. Dito magkakaroon ng mga ganyan love team, charot, this coming weeks. Showings. Wait lang, Mark, nagka-cut ka ulit. I don't know why. You wanna talk straight to the phone without the earphones? Baka mas okay. Tanggalin mo na lang kayo yung earphone mo. Baka mas marinig ka. Tanggalin ko na lang. Ayan, okay. Klaro pala eh. Ayan. Yes, go. Tanggalin mo na lang yung earphones mo. Mas klaro. Ako, hindi marinig. Ayan, okay. Actually, wag ka na mag-earphones. Mas maganda yata. Okay na. Ayan, okay naman. O yun. So, ayun. Sa 2025, kung anong groupings yung pwedeng mangyari. Si PRRD, kung tatakbo for senator, kung hindi pa mangyari yung sa ICC, and sino yung sasama kay Sara, sino yung sasama kay Martin, kay BBM. So yun ang mas excited ako na makita, and paano maapektuhan lahat kung meron na tayong bagong provider ng mga election machines. Yeah. Yeah. Thank you so much for that. Candidate number 1. Candidate number 2 from Quezon City, Ronald Llamas. Ano nga natin dyan? Bossing, ano Well, mga final take natin dyan? What to look forward to this coming holidays? Very exciting dahil every month, every week, may bagong kabanata. Yung ating House of Cards at saka Game of Thrones, di ba? Yeah. Kaya humahataw yung mga katulad ni Richard Haydarian. Dahil ang daming nangyayari na pwedeng pag-usapan, di ba? Maliban kay Katniel, no? Huwag mong kalimutan, Richard, no? Yung ating Christmas convoy, pupunta na ng Yes. Tuloy na, no? Mark, sama ka ulit. Kabila ng napakaraming mga tayo. Nangyayari, no? So, tingin ko hanggang Pasko, hanggang New Year, maraming mga developments, no? Kaya ilabas ang popcorn, ang potato chips, no? At saka ang Coke Zero na katulad ng aking Love Life. Maraming salamat for the hugot line. May talagang pinipilit mo, Ronald, no? Next time natin pag-usap. Itong delgadong kasama to. Thank you so much again to Mark Gamboa for joining us. Ala Maharlika. Thank you. Thank you very much also to my other favorite. Itong mga favorite host ko yan eh. Ronald Llamas. Aba si Ronald ngayon, na-miss ka namin, Mark. Wait lang, nauna si Mark. Delikad. Alam mo, ito yung parang si Tatay Digong pumunta sa China. Sabi niya, it's me, Russia, and China against the world. Sabi ni Kim Jong-un, wait, what? Hey man, nauna ako sa'yo, di ba? Wait, what? Sabi ng Syria, hey, Assad, andito na kami. Alam mo yun, nagdidigong style siya eh. Kami na lang against the world. Parang sabi ni Delikado. What? Delikado mga scoundrels when they show softness. Ayan. Pero mahal ka namin, Ronald. And you know, I'm really proud and happy of this collaboration. Daming natuwa. So, Salamat, Richard. Salamat. Pero sana may ibang naglalab sa akin. Yan. Ayusin natin yan, Ronald. Ayusin natin yung Coke Zero Life mo, pero mag-diet ka muna for now. At ikaw, Mark Gamboa, tuloy-tuloy lang ang skincare. Napakaganda ang skin products yata natin. Hindi maganda yung connection, but I can see your skincare. So maybe next time, pwede natin pag-usapan yung negosyo mo with the skincare. Salamat, guys. God bless and mabuhay po. Tuloy. Maraming salamat. God bless.